Si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Major Ines, magandang hapon po. Si Big Lima. Yes, isang kalmado at mapagpalang hapon po. Ganun din po sa mga nakatugaygay at nanonood sa inyong programa ngayon. Oh, pero unahin ko, pero kung tutuusin ang Maynila, medyo maganda-ganda peace and order situation, Major, no? Napapansin ko. Yes, Salvic, may mga kahirapang pumupukaw sa ating kapalayan, pero nakita naman natin mataas yung crime solution efficiency natin. Oo, dahil mayat-maya nakikita ko sa balita may krimen, and then after a few hours eto na, hindi pa nakasama na sa report sa TV yung pagkakahuli nyo, ganong kabilis. Yes, Sir Big, nakikita natin may mga bagay talaga pag hindi natin na mapigilan gumawa sila ng krimen at hindi natin saklaw yung kanilang pag-iinip. Nakita naman natin na napakabilis ng ating crime solution efficiency. Oo, okay. Puntahan ko lang itong lalaking itong napakagwapo naman na rin. Ano, ilan ho ang ginahasa niya? Ginahasa ba? Yes, Sir Big, itong ang insidente na ito, nahuli natin ito, Sir Big, is itong sa top 1 natin ng MPD district level natin. Kung saan hinuli ito dahil dito sa mga warrant of arrest niya. Ito lamang ito sa may area ng Manila kung saan nalaman natin itong tao na ito, itong si alias Cedric na ito, na napakarami niya palang kaso. At ang nakakabahala dito, Sir Big, yung marami siyang mga inaasang mga kababayan natin, yung mga babae nating kababayan na naghahanap ng trabaho online. Yun ang kanyang modus operandi. Pag naghahanap ng trabaho online, doon sa ating tinatawag natin na yung sa ating customer care app sa social media, makikipag engage siya doon. At gumagamit siya ng ibang account at mapapansin doon sa account na ginagamit niya, babae yung naandoon. Yeah. At pag nakipag-meet sa kanya itong biktima niya, sasabihin niya na sandali lang, wala lang si madam, hintay lang natin. At habang ganun po, pero yung sinasabi niya po madam, siya rin po yun. Habang, Okay. Ibig sabihin, meron siyang lugar na pinagdadalan o pinapupunta yung aplikante. Tama kayo doon, Sir Big. Meron silang magmi-meet up sila at sasabihin niya nga, opera niya ng ganitong amount to sa certain trabaho ina-applyan. At pagdating pag nag-meet up sila noon, sasabihin niya, magpapakilala siya na siya yung tauhan nitong alias madam at umalis lang sandali, hintayin nila. At habang hinihintay po nila, may ino-offer po ito na may inom. At base po doon sa mga nakausap natin na biktima niya, papainumin niya at pag nakainom po ng soft drinks, mayroong something na mararamdaman ito mga biktima at nagagawa niya na po yung kanyang mga masamang balak. Alright. Usually, saan niya minimit? Restaurant, sa mga mall? Saan sila nagkikita? Kalimitan po, minimit niya po ito sa mga hotel. Sinasabi niya po na darating po itong si madam, maghintay lang. Habang nandun po sila sa lobby, kakausapin niya yun at doon nga po, habang ginagawa niya at paniniwalaan niya po na parating na po si yung sinasabi niya na employer at yun nga po, painumin niya ng soft drinks. Ganun po yung kanyang ginagawa. Yung modus. Opo. Pag nakainom po, base po doon sa account mismo ng mga naging biktima niya, ayun, nakakaramdam po ng something na parang nahihilo at nawawala sa sarili at yes po, ang sabi nga ng iba, parang para po kaming na-hypnotize kahit ano po ipagawa niya sa amin. At ang masakit pa nito, Sir Vic, ginawa niya po yung kahalayan na yon, ay binibidyohan niya po at kinukunan niya po ng masiselang larawan itong mga biktima niya. At then ninanakaw po sa kanilang cellphone. At then yun po, pag nanakaw niya naman po yung cellphone na yun, gagamitin niya naman po ito na blackmail. Pang-blackmail naman po dito sa ating biktima, kaya nakakaawa po talaga. Siguro yung pinapainom niya hindi lang pampahilo, Major. Tayo naman parehong lalaki. Baka meron inilalagay doon na pampamakalimot or pampael, di ba? Tama kayo doon sa yun ang paniniwala natin kasi yun din po yung account ng mga biktima niya na nakakaramdam ng urge. Tapos hindi na maintindihan bakit napapasunod sila nitong ating suspect nito.
At ang mabigat pa doon, Sir Vic, lahat po nung nabibiktima niya, kinukunan niya ng souvenir. Ay yung po mga item, anything item po yan na tinatago niya. Kaya po nung nahuli siya ng mga operatiba natin ng Women and Children Concern Section, dito po sa may area ng isa sa mga hospital dito sa Maynila, nakuha din po siya sa kanyang possession yung mga gamit ng iba't ibang biktima niya. Mga panty. Mga kung ano-ano, Sir Vic, may mga personal, mga pabango, parang ginagawa Alright. niya pong trophy. Pag Medyo- nabiktima siya, kinukunan niya po ng mga gamit. Bukod po doon sa cellphone, Sir Vic, na ginagamit niya rin na pang extort dito sa mga biktima niya. Oo, okay. Nagtataka lang ako, napakarami niyang narating. Nakarating siya ng ilan? 17, 15? Meron po siyang mga kaso dito, Sir Vic, sa amin, na hawak-hawak namin at marami na rin po siyang warrant of arrest. Inumpisahan niya po itong mga ganitong bagay noong 2022 pa po. Base po dun sa account niya, yun nga po yung nababanggit niya kung paano niya binibiktima itong mga kababayan natin Oh my na God. naghahanap ng trabaho. Oo. Ilang taon na to, Cedric? Base po dito sa hawak nating report, Sir Vic, ito pong si Cedric na to ay 38 years old na taga Caloocan City. Walang trabaho. Yes po, wala pong trabaho ito. May pamilya. Wala rin pong nakalagay na asawa dito, nakalagay lang po dito, taga Caloocan siya. Wala po siyang trabaho at siya po ay binata. Alright. Paano niyong natunton? Pang-ilan babae yung nag-complain? May nag-complain ba? Pang-ilan biktima yung nag-complain? Meron po tayong mga biktima na lumapit po dito sa ating anti-cybercrime unit sa Manila Police District. At nakakuha din po tayo ng mga warrant of arrest. Ngayon po, dahil nga po doon sa ginagawa natin dito, na pagpapaigting natin dito sa mga pangangalat na impormasyon dito sa mga gumagawa ng krimen na ito, nakakuha po tayo ng pagkakataon base doon sa tinatawag natin ng mga trade craft ng polis kung nasaan po itong tao na ito. Kaya hindi po ito nilubayan ng mga polis natin sa pangunguna po ni Captain Veronica Apresurado. Yung kinaroroonan niya, kaya nga po nung nakakuha tayo ng impormasyon na pupunta po siya dito sa isang hospital. Dito sa Maynila, binantayan na po talaga yung lugar na yon. Oo. At nung nasiro po natin, wala na po tayong inaksiyang pagkakataon. Oo. Bakit ospital? Ano ang purpose niya? Bakit ospital naman? Meron po kaming nakuhang impormasyon na Sir Vic na meron siya kamag-anak na dadalawin sa ospital. Oo. Kaya binantayan po maigi ito ng mga tao natin. Pinagtyagaan po talaga. At nung lumutang Very po good. siya dito, narekta po siya. Oo. Opo. Parang malakas din ang loob niya, no? Sa dinami-dami ng atraso niya, nakakapaggala pa siya, nakakapag-ikot pa siya, dadalaw pa sa ospital. Parang ano yan, may diferensya ba sa ulo yan? May problema sa tingin ko, Sir Vic, may problema po talaga ito dahil nakita niya naman po sa dami po ng ginawa niya. Oo. Hindi po ito gawain ng matinong tao. At Ay nakakaawa naman. po yung Hindi. At saka biktima niya. nakakatakot dyan, Major. Tinanong niyo ba yung mga biktima? Baka may sakit. Yes po, Sir Vic. Wala lang po tayo nakuha ganun. At yun nga po, nakita po natin, base din po dun sa mga accounts niya na napakarami niya na pong nabiktima. Kaya sabi ko nga po, doon sa mga kababayan natin na nakikinig, baka Oo. ito pong tao na to ay nabiktima kayo. Pumunta po kayo dito sa Manila Police District at may sampa pa po natin yung kaukulang reklamo laban sa taong ito. Oo. Ilan na ho ang complainant as we speak, Major? Nakakuha na po tayo base doon sa ating mga nakalap na impormasyon na Sir Vic, mahigit na po 10 ang nabiktima nito. Oh. At nakakuha na po na tayo ng iba't iba pang mga kaso niya na nagawa. Meron na po itong kaso sa illegal drugs. Meron din po itong okay. yung tinatawag po nating yung sa child abuse po, meron din po siya. Meron din po sa Oo. So, napakarami Maraming po talaga. kaso, no? Maraming Yes po. kaso. Pati sa cybercrime, Wala sa naman issue. hong lumulutang na issue na modus o kaso na minor ang minolestya. Actually po, yung isa niyang biktima po, minor de edad dito. Kaya nga po, meron po siyang kaso sa anti-cybercrime, yung ating pong RA 1001 na 75.
yung Yeah. pong identity theft, meron din po siya noon yung illegal access. Kaya po meron po siya kaso sa atin sa anti-cybercrime at meron din po siya sa ating kaso dito po sa mismong Manila Police District dahil meron po tayong nahawakang mandamiento de arresto laban Yeah. po sa kanya. Oo. Nagbigay ba ng statement yung ano, Cedric? Ano sabi niya? May statement ba? Sinasabi niya lang po na tinatanggi niya po yung mga akusasyon laban sa kanya. Pero naniniwala po tayo, napakalakas po ng ebidensya, yung pong mga statement pa lamang po ng mga biktima niya, ng mga babae. Yun pa lang po, napakalakas na po ng ebidensya na Yes. isip natin ano mga Meron- dahilan. ng mga Meron bang babae nag-identify para sa kanya physically? Ginuso siya? Yes po, at tinuro po talaga siya na siya yung gumagawa Okay. nito. Opo. Ay, tapos na boxing pa ganun. Saan ho siya nakakulong ngayon? Ngayon, Sir Vic, nasa kustodiya siya ng Manila Police District at napakarami po kasi nating hawak na warrant of arrest. Hinihintay lang po natin yung commitment order ng korte para ilipat po natin siya sa Manila City Jail. Naku po, may mga kamag-anak ba siyang dumalaw? So far po, wala po tayong na-monitor na kamag-anak ng dumadalaw dito, Sir Vic. Okay. Naku, napakagaling ho talaga. Talagang Manila's finest pa rin. Magaling ho kasi yung uncle ko dyan si Uncle Ibay. Magaling ho yung mamang yun. O ngayon, naku, medyo ipaghanda nyo ng masarap na pagkain si Cedric, ha? Kailangan alagaan yan. Bintiladoran nyo yan. Yes po, meron po siyang 24/7 na bantay at sabi nga Yun. po natin hayaan po natin matikman niya po yung sarap ng kanyang krimen na ginawa habang nasa kustodiya po ng Manila Police District. Marami naman kayong sabon dyan sa kulungan, di ba? Katawa si Major. Marami naman kayong sabon, ano? Mapadalang ko nga ng sabon ng ano, MPD. Bukod po doon sa sabon na Sir Vic, tuloy-tuloy naman po yung supply ng tubig natin dito. At Yan, ayos lang. Na ma-enjoy niya po yung stay niya Diyos sa amin. Mario Joseph. Naku, Major, sana ho'y mabigyang hustisya. Kawawa ho yung mga taong naging biktima niya. Naghahangad lang na makapaghanap buhay ng marangal. Ito tong isang, ewan ko ba? Major Ines, it's nice talking to you. Mabuhay po ang Manila Police District. Yes, Sir Vic, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay namin ng mga itong impormasyon. Sa ngalan po ng aming punong taga-Timon, ang tinatawag nating the Phenomenal General, Brigadier General Arnold Thomas C. Ibay. Makakaasa po kayo na may ibang serbisyo sa Manileño. Kalmadong hapon po. Magandang hapon po. Pogi mo. Ha? Manala po, sir. Talagang ang pogi niya, no, Cedric. Thank you, Major.